Workout at cookout sinagawa ng La Union katuwang ang DOH ay ICHD. Ang detalye ng balita mula kay Governor Vic Tahod. Governor Vic. Yes, good morning. Isinagawa sa mga marginalized area o sa marginalized area ng Santol, La Union ang isang workout, cookout activity upang mapataas ang health literacy sa bayan. Katuwang dito ang local government unit ng Santol, La Union at Municipal Health Office kasama ang Provincial Health Office, kabilang na ang Provincial Department of Health Office, La Union. Nag-provide naman ang DOH Ilocos Center for Health Development ng technical at financial assistance sa pamagitan ng Health Promotion Unit. Ito ay isang people-centered activity, workout, cookout sa Barangay Ramot, isa sa mga geographically isolated and disadvantaged area o GIDA sa munisipalidad ng Santol, La Union. Naroon ang mga full force ng opisyal o mga opisyal ng local government unit ng Santol sa pamumuno ni Municipal Mayor Magno Wailan, Municipal Health Officer Dr. Robin Leda Jr. at mga barangay captain. Ang mga naging judge sa cooking contest at Zumba competition ay mula naman sa Santol Bureau of Fire Head SFO3 Mr. Alex Leonen, Santol PNP Head Police Captain Lyndon Pangad, at Santol Municipal Office Senior Administrative Assistant Ms. Maria Teresa Lin Senen. Aabot sa 52,500 pesos ang kabuuang halaga ng cash prizes na ibinigay sa mga participating teams. Ang barangay na sumama na nakakuha ng first prize ay Barangay Sasaba sa cooking competition at nakatanggap ng 10,000 pesos. Sinundad ng Barangay Pagwil na nakatanggap naman ng 8,000 pesos at Barangay Sapdaan naman para sa third prize na may cash prize ng 5,000 pesos. At ang ibang team ay nakatanggap ng consolation prizes na tig 2,500 pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Victahod kapartner mo sa balita at servisyo. Samantala, Drogay Ayawan Symposium sa nagawa sa Dagupan City kasabay ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Sheila Balo. Kapar Sheila. Isinagawa nitong Webes ang Drogay Ayawan seminar nitong Webes kasabay ng pagdaraos ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o EDDIT. Ito ay upang ipapalakas ang aksyon ng lungsod ng Dagupan kontra droga. Sa pagtutulungan ito ng lokal na pamahalaan ng Dagupan at buong 31 barangay kapatid ng CITIA, DILG, PNP at DOH Drug Treatment and Rehabilitation Center ng Dagupan. Mula sa DPRC kasama sa Medical Center Chief Dr. Rosalinda Coity, MCC2 at Ms. Helen Pasigero, DOH-CHD1, member ng CCC sa Northern Council and CADA. Mula si Senang Colonel Brendan Palisok, Liga ng mga Barangay, City Health Office at City Social Welfare Development Office. Sa Admin Mayor Dolon Fernandez, mahalaga na pagtibayan ng commitment sa paglaban kontra illegal drugs, mamagitan ng sitwasyon na nakapokus sa community-based rehabilitation at recovery ng mga persons who use drugs o PWDS. Bagamat ito ay isang malaking hamon at gusto ni Mayor na maging drug-free ang Dagupan City. Para sa Diyos sa Pilipinas, sumahal. Sheila Balo ka partner mo sa balita at service. Sa iba pang mga balita, kawali ng iba't ibang opisina ng DSWD Field Office 1 nagsasanay para mas mapabilis ang pagbibigay ng family food packs. Ang detalye mula kay Kapar Lorna Hernandez. Kapar Lorna. Yes, kapartner, nagsanay nitong Hebes ang kawani ng iba't ibang opisina ng DSWD Field Office 1 para mas mapabilis pa ang pagbibigay ng DSWD Strategy Food Pack sa mga nasalanta ng Super Typhoon Katrina. Mas pinalawig at pinalakas pa ang mga pagseserbisyo ng DSWD Field Office 1 Angels in West Vest na tututok sa disaster operation sa naganap na orientation ng Webes sa DSWD Field Office 1 Insert Management Team, Food and Non-Food Items Strike Team. Pamamahalaan ng nasabing strike team na siguruhing maayos at nasa tamang proseso ang mga dokumento ng may pamamahaging FSPS bago ito i-deliver sa mga warehouses o sa mga lokal
o lokal na pamahalaang tatanggap nito. Isa ito sa mga paraan upang masiguro ang kalidad ng mga relief items at bigyan dignidad ang mga beneficiaryong tatanggap ng SSPS. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Alaminos Barangay Caravan muling nag-ikot sa mga barangay ng lungsod. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar Sheila Balo. Kamar Sheila. Muling isinagawa ang Alaminos Barangay Caravan itong Huwebes upang hatid ng serbisyo sa mga residente ng Alaminos. Malugod at walang sawang paglilingkod ang hatid ng programang Alaminos Barangay Caravan sa patuloy nitong pag-iikot sa lungsod. Ito ay sa pangunan ni City Mayor Art Brian Celeste. Muling inilapit ang mga programang serbisyo ng pamahalaan ng lungsod ng Alaminos sa mga kababayan. Ang mga mamamayan naman ng Barangay Maawi, Bolani at Aldos ang binipisyuhan ng Caravan of Services nitong Huwebes. Patagumpay ito na isagawa kaptuwang ang iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan, government line agencies, civil society organizations, at barangay council. Para sa dyan sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Dole 1, nakisa sa selebrasyon ng National Family Planning Month. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamar Big Taod. Big. Nakikiisa ang Department of Labor and Employment Region 1 sa selebrasyon ng National Family Planning Month ngayong buwan ng Agosto. Ang tema ngayong taon ay Panalo ang Pamilyang Planado. Tara, usap tayo sa family planning. Kalikip na dito ang tema ng pagkakaroon ng open discussion tungkol sa family planning. Ang Department of Labor and Employment Regional Office No. 1 ay sumusuporta sa Commission on Population and Development at Department of Health sa pagpapataas ng kamalayan at kaalaman ng kahalagahan ng family planning upang mapangalagaan ng well-being at proteksyon ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, bigtahod ka partner mo sa balita at Sunshine. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Department of Agrarian Reform Region 1 sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagsasanay ng mga magsasaka para sa product development. Sa ADIPARPO 2 ng Darla Union, Christine Castillejos sa Gitan, CESO 5, maliban sa pamamahagi ng land title sa mga walang lupa ng mga magsasaka, nakikipagtulungan din sila sa Department of Trade Industry or DTI at Department of Science and Technology or DOST para sa lalong ma-empower ang agrarian reform beneficiaries pagdating sa product development at production. Ang interagency partnership ay nagbibigay ng pagsasanay para ma-equip ang mga agrarian reform beneficiaries ng mga skills na kinakailangan para makapag-produce at makadevelop ng mga produkto sa kanilang komunidad. Handa rin ang DAR Region 1 na magbigay ng kinakailangan ng pagsasanay para sa pag-assist sa mga farmer beneficiaries upang makakuha ng mga lisensya mula sa Food and Drug Administration or FDA na makatutulong upang mas malumawak ang kanilang market na mabentahan. Ang product development training ay malaking bagay sa mga magsaka upang hindi lamang mga raw materials and fruits ang kanilang ibenta kundi mas maging masarap pa ang kanilang i-offer sa mga customer. Dagdag pambalita ang mga dumalo sa training of trainers on swine artificial insemination ng ATI Region 1, maraming natutunan. Alamin natin yan kay Kamar Lerna Hernandez. Kamar Lerna. Maraming natutunan ang mga mahalagang bagay ang mga dumalo sa training of trainers on swine artificial insemination na pinanginsiwaan ng Agriculture Training Institute. Ito ay ginanap sa ATI RTC1 sa Bagis, Santa Barbara, Pangasinan. Mas lumawak pa ang kaalaman at kakayanan ng nasa 29 agriculture extension workers sa larangan ng artificial insemination sa baboy. Nagsilbing resource person sa nasabing pagsasanay si Dr. Elinor Requidan Jr., farm manager at may-ari ng Bones Farm. Highlights din sa training ang isinagawang Zoom visit sa Swipe Project at facility sa Bones Farm, Barangay Carunuan West, Rosario, La Union. Isang livestock-based certified learning site for agriculture LSA2 ng ATI RTC1. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo.